ito naman po si Sister JS. Meron lang akong ano yun sa inyo mga kasister, ipapakita kung paano mag-transform si Sister JS. Kaya ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-makeup. Okay? Tingnan nyo muna yung mga kagamitan ko. Ito yung makeup ko. Simple lang po, mga mumurahin lang to na makeup. Ito po yung gagamitin ko. Saka ito po yung binili ko po yan sa sa Pelcris dito sa Kalinan. Yan. Yan po sa natin sa mukha, para sa mukha. Blush on, lip tint, saka mascara, saka brow drama to yung mascara na kulay brown. And then ito lang po, yan. Panoorin niyo po ako makeup. Sige po. Uunahin ko muna ito. Ito siya, yan. Uunahin ko muna to sa mukha. Okay? Ganyan lang po siya. Simple lang naman po ako mag-makeup. Hindi naman masyado. Nagusyon muna. Kumusta na ba kayo dyan? Alam ko napakahirap ng buhay ngayon. Tayo ay patuloy lumalaban sa buhay. Hindi naman nagisigan para maalalayan tayo. Basta tatawagin lang po natin siya. Kapag hindi natin tinatawag si God, wala talaga nangyayari sa buhay natin. Nakakainin niya tayo, pero lagi tayong abala. Lagi tayong isip. Ganyan lang po siya mga kasister. Hindi minsan, mula ngayon kasi mula nung nagkaroon ako ng mga makeup, nag-gaan na ako bago mag-vlog, may makeup na kasi po pipita po sa iyo mga video ko na lalo na pag walang lipstick na po. Kaya pag nasa social media ganahan naman yung manonood sa atin. Sinsya na nga pala kayo kung hindi naman nakapag-vlog ng ilang araw. Kasi po, napakatuloy ng sinus ngayon. Hindi ko kaya lalakad-lakad. So, sa totoo lang, lalakad lang kahit malayo. Talagang initiis ko yung para lang yun. Kaya nag-alala nga ako yung nagsusubaybay sa akin ay tatakayin kung bakit sila na siya na kayo suot. Ito kayo suot ko kasi sobrang init. Pawisan ako. Ito muna ang yung bibili. Sa mga mall meron yan. Hindi ito sponsor pinakikita ko lang sa inyo yan. Maganda siya sa mukha. Matatakpan yung mga bako-bako sa mukha. Pero ako wala naman ng bako-bako
lang. Yung mga ilang piraso lang yung sa ano, bulotong tubig. Yan. Tapos na po. Wala naman akong nilalagay sa mukha pag yung hindi ako naka-makeup. Wala akong na-apply. Ano lang, sabon lang at saka ano, ang linis ng mukha. Hindi ako naglalagay yung mga ano, yung mga nakakabalat sa mukha, yung pag nasa araw ka, masusunog yung mukha mo. Kasi lagi akong ano, nagbababad sa init pag nagpa-vlog. Next, itong pulbo. Ito naman po. Sira na nga itong pulbo ko eh. Matagal na po ito. Binili ko po ito sa Lazada. Ito po. Kaya lang, wala pa tayong pambili. Kaya, hindi ko nga alam kung na-expired to. Matagal na po ito. Ilang taon na to. Isang taon o 2 taon. Ayan lang, wala akong pambili. Kaya, hindi naman siya nakakasira. Kasi after naman itong, ano ko, pag-transform ko, buburahin ko rin naman ito. And next, ito, pulbo. Sira na nga itong ano ko mga kasister, oh. Ano yun? Foam. Pag-usapan naman natin yung ano, about sa family natin, minsan magulo, lalo na sa mga anak natin. Pero wag naman tayo lagi nakapokus sa atin anak na laging nagagalit. Kasi po sila ay bata pa talaga. Ako nga minsan nagagalit ako sa anak ko, kaya lang iniisip ko, wala pa naman to silang masyadong isip. Ang iniisip nila lagi is laro-laro lamang. Pero i-guide natin silang mga anak. Kasi po, wala naman talagang ibang mag-guide sa kanila kundi ang mga magulang. Kaya, wag nating iparamdam sa anak natin na lagi tayong galit. Kasi, ano yan eh, magdamdam yun hanggang sa paglaki. Kaya, turuan na lang natin ating anak. Ano kasi yun eh, lalo na pag wala tayong connection sa Panginoon, talagang ganun. Laging nasa sa isip natin, galit dahil sa problema sa buhay, naapektuhan yung mga anak natin. Kaya, sila yung nabubuntungan natin pag tayo may mga problema sa buhay. Sana, wag naman po, kasi sila ay wala namang kasalanan dito sa mundo kasi nang dahil sa atin kaya sila lumabas, di ba? Naging tao. So, bigay sila ng ating Panginoon. Ito lang po sunod brush. Ito yung brush niya. Ito, kulay brown. Kasi talagang noon pa man, ang ginagamit ko sa kilay ko is brown. Dati, ito yung ginagamit ko, eyebrow. Kaya lang nababagalan ako, parang hindi ako satisfied. Kaya, ito, pumili ako ulit dito sa ano, sa Pelcris. Ito siya. Kaya mag-eyebrow tayo. Ganito lang po ako, simple mag-makeup. Ayan. Matipid po ako. Kahit murahing makeup lang, okay na sa akin. Yung mas importante, may makeup. Saka, binabrush ko yan. Ito po. Ganito lang. Ganun lang po kasimple. Okay na ba? And then,
wala naman. Minsan nga hindi ko natatansya eh. Pero pag natapos na ano ko naman. Pero pag ganito nahihirapan ako. Yan. Yan po. Tsaka nalagyan ko nito. Kita nyo ba? Pantay ba? Saka ito na ang masasabi ko sa mga anak. Huwag naman kayo palagi pasaway sa mga magulang. Kasi po, yung mga magulang kaya laging nagagalit dahil po sa inyo. At saka, ang dami rin iniisip ng mga magulang natin. Katulad yan sa pang-araw-araw, hindi nila alam kung saan sila kukuha. Mahalin naman natin yung mga magulang natin. Huwag naman yung pasaway naman tayo lagi. Paano na lang pag nawala yung mga magulang natin? Paano na tayo? Sino na mag-aalalay sa atin? Sino na ang mag-aano sa ating mga pangangailangan? Diba? Mayong mga magulang. So, paano na? Mahalin natin yung mga magulang natin habang maaga pa, buhay pa. Kasi importante sa buhay niyan. Katulad ni Sister Jess, maaga iniwan ng mga magulang. Kung saan-saan na ako nakakapunta, nakakarating. Kung sino-sino nakakasama kong mga kaibigan na hindi maganda ang impluensya. So, pagdating talaga ng panahon, hanap-hanapin talaga natin yung mga magulang natin. Kasi wala naman pong ibang magpupuno ng ating mga pangailangan, nagbibigay, kundi ang mga magulang. So, guidance natin mga magulang. So, walang ibang makakaintindi sa atin, kundi yung mga magulang lang natin. Diba po? So, napakasarap na mayroong magulang. So, ako nga noon dati, minsan, mula nung nawala yung mama ko, kasi yung mama ko ang naging tatay rin namin, nanay siya lahat at mama, naging ate sa lahat dahil siya ang nagpupuno sa lahat ng aming, lalo na pag wala mga anak minsan, di ba? Tamad, walang ginagawa. So, ang nanay talaga siya yung mag-aano sa gagawin na lang niya yung lahat. Kasi mahirap naman. Yung mama ko kasi, kaysa lagi siyang magagalit, talagang ang magulang na lang, siya na lang ang gumagawa kaysa anak niya. Yung mama ko naman talaga, hindi kami lalo na ako, hindi ako pinapagawa nun. Mamasgal kasi ako. Kaya, minsan meron din tayong pasaway din tayo sa mga magulang. Pero nung pagdating sa panahon na ako'y nag-matured na, talagang iba talaga. Parang isip mo na napaka-sarap pala na mayroong magulang. Kasi pag bata ka pa, wala kang ginagawa kundi puro kasiyahan. Kung anong gusto mo, masusunod. Diba po, mga anak, mga, ano ba yun? Kung anong gusto mo. Diba? Ibaling pasaway ka na lang sa magulang. Yan naman talaga ang mga gusto ng mga bata, lalo na ngayon. Diba po? Pero ito lang po masasabi ko sa inyong mga anak. Mahalin yung mga magulang nyo. Kasi hindi naman tayo forever magkakasama. Kasi itong nandito sa mundo, panandalian lang na buhay lang ito. Kaya hindi tayo forever na magsama. Kundi may mawawala talaga sa buhay natin. So,
Minsan kasi naisip natin, akala natin wala nang may forever, di ba? Mga bata, wala nang pakialam, ganun. Akala nila, sige, gawa-gawa kung anong gagawin. Hindi na nila alam na kasakit na pala sila sa magulang nila. Pero yun ang masasabi ko na wag nung gagawin sa mga magulang niya. Kasi wala namang ibang magmamahal sa atin kundi ang mga magulang lang. Yun ang number 1 ang nakakaintindi sa atin kaysa ibang tao. Di ba po? Tingnan nyo. Yung ibang pinipili nila yung kasalanan. Anong nangyari sa buhay nila? Lalo na pag malayo ka sa Panginoon, maliligaw ka talaga ng landas. So, mga magulang naman po, kayo ang number 1 ang magtuturo sa anak nyo tungo sa kaligtasan. Lalo na pag malayo tayo sa Panginoon, yun ang mararanasan natin sa buhay natin. Pero pag tayo sa Panginoon, may connection tayo kay God, ituturo sa atin ang tama. Hindi niya tayo papabayaan, kundi magkaroon tayo ng kasayahan sa ating buhay. Hindi naman sobrang kasayahan, kundi tama lang. Dahil masaya tayo, dahil nasi God sa buhay natin. Ang iba kasi, iba yung kasiyahan nila, kundi yung mga kasalanan na gusto nilang gawin dito sa mundo. Diba po? Pantay na po ba yung kilay ko? Tingnan nyo po. Comment below na lang kung pantay ba yung kilay ko. Kaya yung sa anak ko, ang tinuturo ko lagi sa mga anak ko, mag-pray. So, sabi ko sa kanila na walang ibang kayamanan na maibigay ko sa inyo kundi yung kabutihan na nanggaling sa Panginoon. Yun lang. Kahit hindi pa sila masyado sa Bible, pero ang tinuturo ko sa kanila, mag-pray kayo. Yung tinuturo ko ngayong dasal na tuwing umaga hanggang bago matulog, importante yan. Paggising sa umaga at bago matulog. Diba po? Importante talaga yan. Si God ang kaharap natin. Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Diba po? Ito para sa lahat. Paano na bigla tayong nawala dito sa mundo? Tapos wala tayong connection kay God. Di ba po, huli na ang pagsisisi pag nandun ka na sa langit? Di ba? Gusto mo ba yun? Aayawan ka ng Panginoon? Sasabihin sa'yo na hindi kita kilala. Umalis ka, Satanas. Di ba po? Kasi noong nandito ka pa sa lupa, binabaliwala mo lang siya. So pagdating ng panahon, babaliwalain ka rin. So, yung mga sinasabi ng mga tao, lalo na pag may namatay, sasabihin nila na nandun na siya kay God. Yun lang. Sinasabi na, akala nila na nandun na yung namatay patungo sa ating Panginoon, kasama ng ating Panginoon. Pero hindi yun, hindi pa yun ang tamang destination nila. Kasi hindi natin alam na kung saan siya patungo. Kasi yung bang nandito pa sa lupa, may connection ba siya sa Panginoon? So, hindi pa natin alam. Pero pag katapos natin mamatay, diretso tayo talaga sa langit. Pero dalawa yan, sa langit o sa impyerno. So, hindi pa natin alam. Kaya nga, ang sinasabi na huwag muna tayong mag-judge dahil si Lord lang ang dapat mag-judge, hindi tayo mga tao. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Kaya yun na ang sinasabi ko, na habang buhay pa tayo na nandito sa mundo, kailangan may connection tayo sa Panginoon. At
magbasa ng Bible kung meron kang Bible. So lagi kong paulit-ulit kong sinasabi yan sa vlog ko na always pray the Bible. Kasi po yun, ang Bible is magliligtas sa atin. At saka yung Bible kasi po ay nandoon yung ano ba yun, may disiplina tayo sa Panginoon. Katulad sa akin, di ba, nung wala pa akong Bible, sige ko ano ginagawa, kasalanan, ganito. Mula nang dumating sa akin ang Bible, nagkaroon ako ng disiplina sa Panginoon. Kaya minsan po, nagagalit ako ng maingay. Kasi po, pag nasa kay God ka na pala may connection at always lagi ka lalagyan ko mga pala ito, hindi ko nalagyan ng pulbo. Lagi kang lumalapit kay God, yung tuwing umaga hanggang hapon, parang ayaw mo nang maingay. Pero yung mga maingay, minsan naintindihan ko kasi ganun talaga pag wala kang connection sa Panginoon. So, sinasabi nila nga, nagsisimba naman ako, bakit wala akong connection sa Panginoon? Hindi yon. Kasi, yun nga ang sinasabi doon sa, di ba, paulit-ulit ko rin to, sinasabi na hindi lahat tumatawag sa ating Panginoon mailigtas. Kundi yun lang ang tinutupad nila ang kagustuhan ng ating Panginoon. Ano po yun? Yung mga kasalanan lahat, di ba po, iwala natin pag nasa ka kay God. Kaya lang, yung iba kasi, sinasabi nila yon pero hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin na makakaligtas sa kanila. Di ba? Basta simba lang kayo ng simba, yun lang. Kung totoong nagsisimba kayo, bakit paglabas niyo, nagmumura kayo, galit na galit kayo doon sa kaaway, no? So, kailangan pag nanggaling kayo sa simbahan, paglabas niyo yan, masaya. Patawarin niyo na yung mga nakakasala sa inyo. Amen po. Next naman po ang ilalagay ko, ito po. Ito po ay para dito po yun eh. So, nasira na. Pinaglaruan kasi minsan anak ko to. Ito. Dapat igaganon to eh. Igaganon. Kaya lang, gaganunin ko na kasi naputo. Kasi minsan si Crystalline, ginagamit ko to. Yung parang pinaglalaruan. Kaya ito dito lang po yan para yung mga natin di makikita, matatakpan yung ano ba to? Ito. Yan. Para maging blooming. Tatakpan yung minsan pag wala kang tulog, yung mga itim-itim dyan. Kaya yun. Kaya pasensya na po kayo na minsan nagsishare po ako. Kasi ganito talaga pag isa ka ng born again. Kung ano yung nalalaman mo doon sa Bible, talagang sasabihin mo. Kasi hindi lang din para sa akin to, para sa ating lahat. Kasi ang gusto ko naman, lahat ay mailigtas. So, wag kayong magalit na kung bakit ganun. Akala sila, minsan kasi yung ibang, sasabihin, inaano daw namin, kinukutya, na ganun. Hindi yun. Pagmamahal namin yun sa inyo, kung bakit ganyan, nakapagsalita kami ng ganun, na iwasan niyo yun, lalo na sa pagsimba ng mga rebulto, Diyos-Diyosan, iwasan niyo yan. Kasi hindi naman yan ang Diyos natin eh. Si God nasa itaas. Tumingala ka lang, magdasal ka. Okay na yun kay God. Kasi si God, gaganon lang tayo niya. Titingnan, babasbasan ka na niya. Pero kung meron kayong rebulto sa bahay at yun ang sinisimba niyo, hindi kayo diringgin ng Panginoon. Kahit makasalanan po tayo, makakainin tayo. Pero dumating talaga ang mga trial sa buhay natin na hindi maganda. Wala tayong kontento sa buhay. Talagang gusto pang dagdagan ng dagdagan. Hindi bali magkakasala ka. Ang importante, tumaas ka pa. Di ba? Hindi katulad yung na kay God tayo, may connection. Magkaroon ka ng kontento sa buhay. Kahit mahirap, pero masaya.
Kahit mahirap tayo, di ba? Pero masaya lagi ang buhay, ang dibdib natin, walang galit, pagmamahal ang nasa isip natin. So, hindi naman tayo po perfecto. Meron tayong magagalit talaga tayo minsan, lalo na pag hindi mo gusto yung ginawa ng isang tao. Diba? Pero andyan, mangingibabaw pa rin natin sa atin ang pagmamahal sa ating buhay, sa ating kapwa-tao. Saka ginagawa ko, nilalagyan ko rin po dito nito para matatakpan din yung mga wrinkles natin. Yan. Mga eye bag natin. Ganun po. Pero ako nga, sa aking buhay, mga kasister, naisip ko rin minsan na saan ako kukuha nito, sana ano, pero pag lagi lang tayo mag-pray, meron talagang gagamitin ang Diyos na tao para makatulong sa'yo. Kaya sabi ko nga wala naman akong trabaho, pa extra lang po, pero pag na kay God ka talagang hindi ka niya pababayaan, hindi ka maubusan ng pagkain. Talagang siksig-liglig at umaapaw minsan. Wala akong pera pero may pagkain. So hindi naman masasabing walang pera kahit paano meron sa bulsa. Kaya lang sakto lang na hindi talaga kaya nga minsan gusto kong tumulong, hindi ko magawa. Kasi ang pera ko talagang sakto lang, lalo na pag may nag-aaral ka. Talaga hindi sapat na iitulong pa sa iba. Kaya sabi ko mga kasister, sana po, pagdating sa panahon, pagpalain po ako ni sabing Panginoon sa pag-YouTube. Gusto ko rin tumulong ng katulad sa ibang vlogger na talagang nakakatulong sa kapwa. Minsan nga, naiyak na lang ako pag meron silang tinutulungan. Kasi walang-wala talaga. Pero, ganon talaga. Kasi, yun ang nangyari sa buhay natin, lalo na pag manahid sa Panginoon. So, yun ang importante sa buhay natin. Pantay na mga kasister. Comments below daw. At next naman po, talaga itong makeup po, napakasimple lang po. Hindi katulad sa iba na maraming ganun kahit lahat ng mga gusto lang para sa mukha, kolorete, di ba po? Talagang mabibili nila. Pero sa ngayon, okay lang po ito. Simple lang po. Kahit simple, pero maayos naman, di ba po? Next naman, makeup. Ito gagawin ko. Ito po, makeup. Mamili muna ako kung anong gagawin ko. Gawin ko na po ay sorry. Sorry po. Nabubulol po ako. Gagawin ko muna itong kulay pink. Ito. Pink. Baby pink. Maging teenager tayo. Pang teenager. Nakita nyo ba? Kaya ako pag wala akong ginagawa, minsan hindi mo tawag nun, maiwasan na mag-isip. Kaya kaysa ginagawa ko yung ganon, nagpapatugtog ako ng Christian song. Dahil sinubukan ko yan mga kasister, meron akong mic dati, nakita nyo ba yung mic ko, yung wireless. Umuulan yun, kumukulog. Lagi naman ako kumakanta na kumukulog.
saka masama ang panahon. Yung biglang kumanta ako mga sister na ng mga makamundo na kanta. Biglang nakuryente ako. Bakit nakuryente? Hindi na yun. Kasi parang minsan nainggit din ako ba kung may kumakanta. Pero hindi pala yun. Nagagalit, nagtatampo ang Panginoon pag ikaw nasa kanya na, pag ikay nakasulat na sa kanyang libro, pag gumawa ka pa ng hindi tama, talagang magsisilos ang Panginoon. Kaya yun, bigla ako nakuryente. Nabitawan ko yung mic. Kaya sabi ko, mula noon, hindi na ako kumanta nung makamundo. Talagang Christian song na lang talaga. Kasi yun naman talaga ang hanap-hanapin sa iyo ng Panginoon araw-araw. Kung ano yung mga ginagawa mo para sa Kanya, huwag mo talagang gagawin. Kaya yun ang sinasabi, huwag niyo siyang ipagpalit sa makamundo. Kaya siya lang. Kaya pasensya na kayo, nabubulol ako. Kaya mula nun, talaga hindi na ako kumakanta ng mga makamundo na kanta. Kaya pag hindi kompleto yung araw ko mga kasister, hindi ako nagpapatugtog, saka hindi ako nakapag-pray, yung hindi ako nagbabasa ng Bible, talaga nagbabasa ako araw-araw. Hindi pwedeng mawala sa akin yung Bible ko, kasi yun lang ang buhay ko. Kasi minsan malungkot tayo, di ba po? Hindi mo maiwasan, hindi naman tayo perfecto na nandito sa mundo. Minsan nag-iisa ka, nag-iisip ka, lalo na yung anak mo yung malayo sa'yo. So, hindi mo talaga maiwasan na malulungkot ka. Pero sa totoo lang, wala namang iba nagpapasaya sa akin, si God lang talaga, yun lang. Kasi pag nagbasa na ako ng Bible, nawawala na lahat ng mga problema ko. Kaya yung anak ko, chat ko ng anak ko, kaya okay naman. Bago kayo matulog, mag-pray. Kaya sabi ko, mag-pray kayo. Kasi yun ang daan sa patungo sa kaligtasan. Kasi pag wala ang Panginoon sa buhay natin, wala din tayo. Kaya yung anak ko, bago pumasok sa school, talagang binipray ko pa yan. Yan ang ginagawa ko sa kanya. Kasi hindi lang para sa anak ko, sa ibang mga bata na school, lalo yung mga teacher, kaya nagpipray talaga ako. Para lagi tayong ligtas. Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Ngayon masaya tayo, tapos biglang may tragedya nangyari. Biglang may mga problema sa buhay. So, kailangan lagi tayong handa sa buhay natin. Kaya kahit sa mga kaibigan ko, hindi lang sa akin, para sa lahat ng mga tao, hindi natin salpuin. Kasi marami nang nangyayari sa mundo ngayon na talagang napakasakit at marami nang namamatay. Di ba po? Kasi yun na nga, di ba katulad sa araw nga pala, di ba, sobrang init ngayon. Meron pa talagang darating na mas mainit ang panahon. So, kaya yun lang naman ang inaano ng ating Panginoon na kailangan talaga tayo lumapit sa Kanya, magpasakop sa Kanya. Kailangan lagi tayong may connection sa Kanya. Kaya yun nga, ang turo ko sa iyo, always pray the Bible. Amen. So, yan lang po. Mag-makeup po ako pero hindi masyado kapal. Simple lang po yung makeup ko. Hindi po ako mahilig sa mga heavy makeup. Kaya lagi kong pinapatugtog sa ating Panginoon ng kay buti-buti mo, Panginoon. Kakanta mo na ako habang mag-makeup ako para medyo masaya naman. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang. Kay buti-buti mo, Panginoon. Habang ako kumakanta mga kasister, panoorin nyo na yung makeup ko. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan.
Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Amen. Kaya purihin ang ating Panginoon sa kabutihan. Kaya yun ang gusto nating Panginoon, lagi natin siyang papupurihan. Hindi na lagi na lang tayo nag-iisip ng mga problema. Kasi yung problema, hindi magbabago yan. Ang tao, laging may problema yan. Habang nandito tayo sa mundo. Kaya yun na nga lagi pinapaulit-ulit ko, sabihin na hindi perfecto ang buhay natin dito sa mundo. Kundi, pag napunta tayo sa mundo ng ating Diyos, yun ang perfect. Diba po? Dito sa mundo, kahit anong yaman mo, ang problema hindi mawawala. Problema sa pamilya, problema sa sakit, halo-halong mga pagsubok na dumating sa buhay natin, talagang hindi mawawala yan. Base sa aking buhay dati, marami akong pera, pero pariwala. Kasi ginagamit ko sa hindi maganda. So, ako sinishare ko rin yung buhay ko noon. So, sa biyaya natin Panginoon, binago ako. Diba po? Kahit hindi tayo mayaman, masaya tayo. Pagkasama natin po ang Panginoon. So, yung wag natin isipin lagi yung mga problema. Kasi, kahit ulit-ulit kayo magsasabi, ano ba yan? Napakahirap, mahal ng bigas. Ano na nangyari sa mundo natin? Ano na bang ito? Bakit nang mahal na ang lahat? Hindi natin maiwasan talagang magmahal lahat. Dahil lalo na ang ating gobyerno, hindi na maganda ang mga pinagagawa. Talagang walang ibang magsasuffer kundi tayo mahihirap. Di ba po? So sila, nandiyan sa kanila ang lahat. Pero, may mga problema pa rin sila sa buhay nila. So, ang tao po ang tao kasi, pag wala ang Panginoon sa buhay nila, talagang walang kontento. Gagawa ng hindi maganda sa buhay nila. So, isipin niyo, hindi tayo forever dito. Mamamatay at mamamatay din tayo. Pero kung puno tayo sa kasalanan dito sa mundo, paano na pag wala na tayo? Tatanggapin kaya tayo na ating Panginoon? Hindi. Ikakahiya niya tayo dahil sa mga ginagawa natin dito sa mundo. Di ba po? So ano namang mangyayari sa mga kayamanan mo, sa mga bahay mong malalaki? Di ba? Kung puno-puno ka na naman ng hindi magandang ginagawa. Puno-puno ng hindi mabuti. Puno-puno ng kasamaan. Ano na? Anong gagawin sa pera mo pag namatay ka na? Di ba po? Kaya yun nga ang sinasabi ko sa inyo, kailangan lagi tayong handa sa buhay na nasa Panginoon tayo. Di ba po? Kasi ang mga tao ngayon, busy masyado sa mga ginagawa. Busy sa pagpapayaman. Busy sa trabaho. Wala na silang panahon sa Panginoon. Paano na lang ang buhay natin pag tayo nawala na?
Kaya dyan na natin malalaman yan pagdating sa panahon na tayo i-judge na ng Panginoon pag nandun na tayo sa itaas. Kaya, pasensya na kayo kung mayroong na-open dyan na talagang hindi handa sa Panginoon, na puno sa kasalanan. So, ito sinishare ko lang po talaga dahil para po tayo ay mailigtas lahat. Kasi yun lang naman ang gusto ng ating Panginoon, mailigtas tayo. Diba po? 15. Matagal na po ito. 2 years na yata ito eh. 1 year minihap. Bili ko po ito sa Lazada. Matipid po ako mga kasister kasi hindi naman lagi talagang nag-makeup tayo pag may vlog lang. Ay, yun lang po. Sinishare ko lang po ang mabuting balita nating Panginoon. Mahal tayo nating Panginoon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil nandyan naman talaga lagi si God nakatingin sa atin. Kaya lang, lagi natin siyang alalahanin. Huwag tayong laging busy sa buhay natin. Kasi siya lang naman talaga ang nagbibigay sa lahat. Pag inano ng ating Panginoon na laging init, paano na? Wala tayong makakain. Kaya pantay ang ginagawa ng ating Panginoon, may init, may ulan. Di ba po? Kasi alam ng mga tao, pag puro init, mamamatay tayong lahat. Wala tayong makain, walang tubig. So, ginawa niya ang lahat. So, anong gagawin natin dahil sa kabutihan nating Panginoon? Pasalamatan natin siya. Di ba po? Kahit tumingala ka lang sa langit, hindi ka nagsisimba. Kung malayo ang simbahan nyo, tumingala ka sa langit, magpasalamat ka sa ating Panginoon na buhay. Kasi noon hanggang ngayon, siya pa rin di nagbabago. Siya pa rin ang Diyos natin. So, wag na tayong lumapit sa ibang Diyos, kundi si Jesus lang. Siya ang anak ng ating Panginoon na si Yahweh. Amen? So, siya yung si Yahweh na ama natin. Na siya ang ama ng ating Diyos na si Jesus Christ. So, salamat sa lahat. Tingnan ko muna kung tapos na ang makeup ko. Baka makapal na po. Pero ganito lang po talaga ako pag mag-makeup. Makapal talaga yung kilay ko dati, mga kasister. Kaya lang nagtampo yung kilay ko. Hinati ko kasi yan noon kaya naging manipis. Gaya-gaya kasi noong unang panahon pa yun. Kaya nagtampo na yung kilay ko na biglang numipis. Kaya nagkikilay ako ng makapal kasi yun po ang bagay sa akin, makapal na kilay. Dahil noon po, makapal talaga po ang kilay ko. Kaya ito lang po. Magba-blush on pa pala ako, nakakalimutan ko. Ito po. Ganyan lang po ako kasimple mag-makeup. Minsan nga tinatamad ako mag-makeup. Minsan naman, pag hindi ako tinatamad. Ganito lang po ako mga kasister. At salamat sa palaging pagsusubaybay sa akin. At sana huwag niyong kalimutan na lagi akong i-share sa mga vlog ko at kahit ano lang, wala nang comment, basta ang importante, share lang po tayo, like and subscribe. Salamat po sa lahat at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-ingat tayo at always pray. Bye po. God bless you po.